Hello mga sir, Honda Beat naman yung ating gagawin dahil laging may tagas sa may panggilid. Kahit na anong palit na ng gasket nito, ayan o, palit ng gasket, puro galon ng galon, puro tagas ng tagas dito. Kita niyo yan? Yan. Bali, sinensil or hindi maganda yung pagkakalagay ng mga mga pulley, mga bushing, ganyan. Parang sinasagad, pinupukpok, mga ganyan ginagawa. Tapos kung magpapalit, sinusungkit, gano'n. Kaya ganyan yung nangyari. Kahit anong gawin mong palit ng oil seal yan, masisira or tatagas pa rin dahil may problema na yung sigunyal dito. Ngayon, ang gagawin ko, ibababa ko to. Tapos, itong may-ari na to, bibigyan ko na lang siya ng isang side na sigunyal dahil mayroon naman ako niyan para kahit paano hindi siya makabili ng o hindi bumili ng bagong sigunyal dahil si Honda Beat ay halos kaparehas lang ng presyo ng Honda Click 150 yung price ng sigunyal nito. Para makatipid, bibigyan ko na siya ng isang side tapos i-repair ko na lang yung kanyang sigunyal para matanggal to. Ngayon pakita ko naman sa inyo yung gagamitin natin. Ang maganda muna ipag-ihiwalay muna natin yung makina sa kanyang chassis nya. Sige, hindi natin yung mapapalitan kung hindi natin ito ibababa. At naman sana pag-iwalay na natin yung makina to chassis at ilalabas muna natin to para maka luwag-luwag sa espasyo. Sige, labas muna natin. Ayan. Tapos yun ang wawalwalin natin. Meron na tayo isang ginagawa rito. Yamaha yan. Yan yung 2 years na iniwan dito. Ngayon lang binalikan. Tapos lahat ng pisa sa loob kalawang na. Yan, wawalwalin na natin ito mga sir. Ang gagawin lang natin dito yung sigunyal. Pero kapag kaganyan, kinalas-kalas yung makina, diretsong linis na yan. Kumbaga engine refresh kung tawagin na yan dyan. Pero yung sigunyal, maya pakita ko sa inyo kung paano yung discarding gagawin ko doon para matulungan natin itong may-ari na to para di ko masusong malaki. Sige, pag-iwalay muna natin. Basta kapag kayo nang gumawa ng ganito, napaka-importante meron kayo isang lagay ng ganyan at lahat nung side sample mo na lang dyan sa may panggilid, lagay mo sa isang tabi, pagsamasamahin mo lahat. Side ng magneto, pagsamahin mo din lahat. Kung ano yung mga tornilyo dyan, pisa dyan, pagsamasamahin mo, ibukod mo din. Side dun sa ibabaw, kung ang target mo lang din naman yung black sheet, yun lang yung gagawin mo dun. Pero ganyan din pa rin ang gagawin mo. Kasi hindi naman din kasi pwedeng itap overhaul ito nang nakakabit sa chassis. Meron kaso isasabit mo nga lang. Ibibitin mo yung makina, yung chassis. Mamaya mapatid pa yung tali mo, edi dumami pa yung gastos. Basta bukod-bukod mo lang. Part dyan, bukod. Part dito, bukod mo rin. Kung meron kang technique dyan, picture mo kada item or kada side by dito, side dito, picture mo para di ka maligaw. Kada class mo ito, picture mo sa doon, picture mo din para di ka maligaw. Ganyan lang kung sakaling first time mo magbuo ng ganyan or magkalas. Sige, pag-iwalay muna natin to. Ayan, tagalan natin yung sigunyal mga sir. Ayan, dito ko na siya pinapukpok. Ayan, yun ang mamupok. Dito ko pinapukpok, yun ang mga mupok. Mupok-pok? Dahil yung side na yan, ay magpapalit naman tayo. Pansin niya yan. Tapos yung tinuturo ko na laging nagkakaroon ng problema sa oil seal dahil dyan. No?
Mukhang ginawa lang ng paraan to. Kaya kahit anong gawin mong palit ng oil seal, tatagas at tatagas pa rin dahil dyan. Yan. Kaya ang gagawin ko rito ay papalitan ko to, itong side na to. Bibigyan ko na lang siya para makatipid. At hugasan muna yan para mamaya salpak-salpak na tayo. Base gasket na putol, hindi naman. Ayan. Nabangin mo. Base gasket. Okay naman, huwag mo na sisirain yan. Okay naman yan. Okay, linis-linis ko na. Gagawin ko muna to. Tanggalin mo natin yung bearing. Tapos ito pala na-repair na rin pala. Kasi ito kaya nasabi kong na-repair na. Yan sa dito niya Yan. Meron ng UP. Kaya na-repair na ito. Okay. Wala namang kaso yan. Iuunat lang natin mamaya. Pinaka-importante matanggal mo natin yung bearing. Tapos at ito yung gagamitin natin. Itong mga sigonyo na to, mga connecting rod, yung iba dyan goods pa. At yung mga isang side goods pa. Ito naman yung aking kailangan. Yan, pang Honda Beat. Yung isang side ang kailangan natin dito. Dito. Yan. Kwenta yung mga dyan. Ito yung ito. Ang kukunin natin dito, itong side na to. Itong side lang. Yung sa may part ng pulley. Yan. Kasi ang tama nung doon sa ginagawa na yan, yung dito, yung pinagalagyan ng oil seal, dito. Yan. Pansin nyo, mahaba pa. Pero yung doon sa stock ng crankshaft, nung bit na yan, tagal natin yung bearing, pag-compare natin. Yan, tagal na yung bearing. Ipag-compare mo. Ito. Pag-compare natin. Hawakan mo. Alata doon naman yung sa kanya, ito, may mga langs-langs pa, ito yung wala. Magano mo. Para may idea si bossing na may-ari nito. Subahan nyo to, halos nakarampot na, malit na. Tingnan nyo dito. Mahaba pa. Kasi parang niremedyohan na ito. Kasi ito malit na yung ito malit na, ito mahaba pa, parang pinutulan na at nabitin, kaya siguro dito sila nagbawas. Yan nakikita ko mga siya. Kaya ngayon tatanggalin ko to isang side na to at tatanggalin ko rin to, itong nandito ita-transfer ko dito. Yan, gagamit tayo ng press dyan mga sir. Ito. Yan. Sige, pipress ko muna. Hindi ko na ipapakita sa inyo to para mabilis tayo. Eto na mga sir, nabuo ko na. Ayan o. Ayan. Lagay ko dyan. Tapos ito yung pinagtanggalan ko. Ito yung may tama. Yan lang yung pinilan ko. Doon sa magtatanong kung bakit hindi na lang yun ang ginamit ko ng diretso. Dahil itong pinagkuhanan ko para maibigay ko dun sa customer ay ang problema kasi nito yung connecting rod to. Yan ang problema nito. Yan. Bukod doon wala na, yun lang ang problema niyan. Kaya nakuha ko yun, tinanggal ko yung dito nakakabit. Eto, pwede nyo nang gamitin to at naalay ko naman na to. Tapos yan, pinapainitan na para maisalpak na. Pag si Honda Beat, yan yung timing chain, kailangan nyo munang mailagay dun sa pinakailalim para hindi kaya mag ulit-ulit. Sa loob ng 15 minutes painitan, tapos salpak yung sigunyal. Ayan, nalubog na yung baliktad. Nailubog na yung sigunyal na nirepair. At ilulubog na rin to. Dowel pin, napaka-importanting huwag nyo kalimutan. Double check nyo habang hindi pala ikakabit para hindi kayo magkaroon ng problema. Ayan, nalagyan na yung crankcase.
Yung black naman, piston na yan. Nalinisan din yan. After nyan, head. Pwede na natin patay yan. Ayan, nabalik na yung head mga sir. Tapos panggilid. Ito na yung kinalabasan natin ngayon. Balik na ulit sila. Bago. Ayan. Diba? Lumanda na ulit. Tapos umusli na siya ng konti. Ayan. Sige, kapit na natin lahat na. Para makikapit na doon sa chassis niya. Yun lang naman yung ginawa natin doon. Sa sigunyal lang. Kaso na, pagsasamahin mo natin yung makina sa yung chassis, tapos papantayin natin mamaya yan. Sige, kapit muna natin para hindi tayo umabas sa video. Alam niyo naman yan kapag kayo ang kalas niyan, sisiw na lang sa inyo yan. Okay, yan, kinakapitan ni Kapulong yung oil seal. Okay na? Oo, ang ganyan lang yan. Hindi naman tatagas yan. Hindi naman di matatanggal yan, basta sakto yan. Kasi malaki na yung pakita ko na sa mamaya. Yan, masa nalagyan na yung bagong oil seal, pero hanggang dyan lang yan. Dahil napudpud na kasi to, itong gilid na to, mayroon pang silak yan na malaki. Kaso hindi na rin natin magagamitan ng silak yan dahil napudpud na. Parang sa mga click, di ba? Sa mga click, walang lock yan, sinuksok lang. Ganoon din yan. Pero hindi tatagas yan, basta goods nyo nandito. Nakita nyo naman nung una, ay maiksi na to. Sagad na dito. Ngayon ay humaba na kasi bumalik na sa standard niya. Kaya kahit walang lock yan, babalik sa dati na yan. Goods na yan. Hindi na magli-leak. Tapos langis. At mamaya ipapanda rin na. Okay, start. Press natin. Ayan, papanda rin natin ito mga sir. Okay. Ayan hindi yan matatanggal mga sir. Goods na goods yan. Kasi wala na rin hindi rin naman din natin ito mga gamitan ng silak na malaki kasi pudpud na dito. Pero hindi po yan matatanggal mga sir. Kahit na anong gawin dyan. O kung susukit matatanggal talaga yan. Pero kung mga ganyan, hindi matatanggal yan. Para sa mga click EDBP6, suksok lang. Ganyan din. Yan, gusto na. Balik natin pang gilid.